Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang gumalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ang itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At bagamat masama ang panahon, ayan, umuulan po ng malakas, pagdasal natin na maging ligtas ang lahat. Bagamat galing kayo at ako sa iba't ibang mga lugar, sinikap nyo na pumunta dito, makapagsimba, makapagdasal, at higit sa lahat, magpakita sa ating mahal na poon, sapagkat nais nating ipahiwatig sa Kanya ang ating malalim na pagmamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sana po sa isang linggo, pagbalik ninyo, ay tapos na po, wala nang tabing para makita natin ang mas malinis at mas maayos at karapat-dapat na luklukan po niya. At ito ay bahagi ng gawain natin, lalo na pag dumating ang panahon na ang ating simbahan ay formal na ideklara bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sapagkat sa gitna ng, siguro nga ho, may mga taong hindi siya siniseryoso, hindi siya ginagalang, ginagawa siyang katatawanan, mas marami naman tayong gumagalang, nagmamahal, at talagang sumusunod sa Kanya. Kaya hindi tayo papaapekto. Hindi natin kailangang makipag-away. Ang kailangan natin, lalo nating ipalaganap ang pagpaparangal sa Kanya. Lalo natin siyang ipakilala, lalo na sa mga bata, na ang tunay na Diyos, ang tunay na dakila, ang tunay na kagalang-galang ay si Jesus Nazareno. Amen? Kaya't
yung mga nagsasabing, sige, meron diyang pinagtatawanan siya, meron diyang lumilibak sa kanya, bahala sila, pero tayo, magpaparangal tayo sa kanya, magmamahal tayo sa kanya. Kaya yung mga tunay na deboto, pumalakpak ng mas malakas para kay Jesus Nazareno. Sapagkat nais nating mapabilang sa kaharian niya. Hayaan nyo na, yung ibang ayaw lumapit sa kanya, yung ayaw sumunod sa kanya, kung yun ang gusto nilang landas sa ibang lugar, tayo kasama ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang mga nagpapakumbaba ang siyang itataas. Yung mga mapagmataas, yan ang ibabagsak. Nitong mga nakalipas na araw, narinig natin ang kwento ni Ruth. Kung nagsisimba po kayo araw-araw sa unang pagbasa, si Ruth at si Naomi. Nais ko lang balikan ng konti kasi alam niyo po, napakaganda ng kwento nila. At ito'y kwento ng pag-ibig. Minsan pagtingin natin pag-ibig, yung kwento ng babae at lalaki. Pero si Ruth at si Naomi ay kwento ng biyenan at manugang. No, kita nyo sa Biblia, love story din daw po yun. Kasi alam natin, aminin, minsan doon malakas ang struggle sa pagitan ng biyenan at manugang. Sino kaya dito ang pinagdarasal ang kanilang biyenan? Siguro sinasabi mo, sana yung biyenan ko, tanggapin na ako. Nagsiselos pa kasi hanggang ngayon kasi iba naman kasing biyenan, pakiramdam nila, ninakaw yung anak nila nung napangasawa. Kaya galit na galit sa manugang. No? Meron naman din dito siguro na baka pinagdarasal mo yung manugang mo dahil sabihin mo, kawawang anak ko, ang napangasawa, tamad. No? Kawawang anak ko, ang napangasawa, gastador. Kaya maganda pala sa Biblia, ipinakita rin ang isang larawan ng pag-ibig sa pagitan ng biyenan at manugang. Si Naomi raw po yung biyenan at si Ruth yung manugang. At nung sila'y nag-ibang bayan, si Naomi ay may 2 anak na lalaki. At nung sila'y umalis sa Bethlehem dahil taggutom sa Bethlehem, para silang nag-OFW, doon nakapangasawa yung 2 anak na lalaki ni Naomi. At dayuhan. Sino kaya dito yung manugang mo? Dayuhan. No? Hindi Pilipino. Ano kaya yung pakiramdam mo, di ba? Sabi mo, ibang lahi ito. At sa kasawing palad, namatay po yung asawa at 2 anak na lalaki ni Naomi. Kaya ang naiwan sa kanya yung 2 manugang niya, si Orpah at si Ruth. At sa kaugalian nun, pag namatay na raw yung asawa, pwede nang iwan ng manugang yung biyenan. Wala na yung anak wala na yung asawa. Pero si Orpah raw po, nung sabi ni Naomi, sige, umuwi na kayo, wala na kayong obligasyon sa akin. Wala na yung anak ko. Si Orpah umalis, bumalik sa pamilya niya. Pero si Ruth, bagamat pwede naman niyang iwan yung biyenan niya, sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Saan ka man pumunta, doon ako. Ang bayan mo, bayan ko na rin. Ang Diyos mo, Diyos ko na rin. Hanggang sa dulo, hindi kita iiwan. Yun ang tunay na pag-ibig. Walang iwanan. Kung kaya nga't nang bumalik na si Naomi at si Ruth sa Bethlehem, nung maayos na ang buhay sa Bethlehem, narinig natin ngayon, hindi naman kinaligtaan ng Diyos si Ruth na nagpakababa at nagmahal. Nakatagpo pa rin siya ng pangalawang pagkakataon. Nakatagpo pa rin siya ng panibagong love life. O, kita nyo? Kaya sa inyo, ang daming love story sa Bible. Parang teleserye din. Meron kayang byuda rito na nagdarasal pa.
one more chance, no? Hindi ka pa ba nadala, no? Hindi, biro lang ho, no? Pero, natagpuan niya si Boaz na napakabuting tao. At gano'n na nga, paigsin ko na ang kwento, ng katuluyan si Boaz at si Ruth. Kita nyo, sabi nga sa Salmo Responsorio kanina, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sumunod si Ruth, kaya pinagpala siya. Bagamat siguro marami siyang pagsubok nung una, binigyan uli siya ng pagkakataon. At, wait, there's more. Nagkaanak si Ruth at si Boaz. At ang naging anak nila, si Obed. At si Obed nagkaanak si Jesse. At si Jesse nagkaanak si David. At sino si David? Si Haring David. Biriin nyo, naging lola pa si Ruth ng hari. Yung dati-rating dayuhan, yung dati-rating iba lang ang turing, pero dahil nagpakababa siya, nagmahal siya ng tunay, tapat siya, sumunod siya sa Diyos, nagmalasakit siya sa biyanan niya, siya pa ang naging lola ng hari. At hindi lang yon. Di ba tuwing simbang gabi, naririnig natin yan. Alam ko, iba sa inyo, pag ikalawang araw ng simbang gabi, inip na inip, ang haba ng ebanghelyo, yung talaan ng mga ninuno ni Jesus Nazareno. At sino raw yung isa sa 3 babae na nandun sa talaan? Si Ruth. Biruin niyo yun. Si Ruth, ninuno ni Jesus Nazareno. Pinagpala dahil tunay siyang mapagkumbaba. Sinong mag-aakala na ang simpleng dayuhang babaeng iyon ay magiging ninuno mismo pa, hindi lang ni Haring David, kundi ni Jesus Nazareno. Tandaan nyo, taga Bethlehem na siya. At saan pinanganak si Jesus Nazareno? Sa Bethlehem, sa lipi ni David. At yun ang nais ipaalala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, na ang tunay na dinadakila ng Diyos, yung nagpapakababa. Ang tunay na pinagpala, yung nagpapala din sa iba. Yun daw ang tawag sa ating lahat. Hindi tayo nandito para pagpalain lang ng Diyos. Opo, pinagdarasal nating lahat yan. Pagpalain tayo ng Diyos. Pero hindi yung natatapos doon. Yung pagpapala sa atin ng Diyos ay para pagpalain din natin ng ating kapwa. Kaya hindi ka lang dapat blessed. You are blessed to bless. Hindi ka lang binigyan. Naalala nyo nung 500 years of Christianity? Gifted to give. Pag binigyan ka ng Diyos, hindi yan para suluhin mo. Di ba? Yun yung makasariling tao. Di ba kaya sabi ni Jesus, huwag kayong makasarili. Huwag kayong maramot, huwag kayong mapagmataas. Ang mapagmataas sa tao, gusto niya, akin lang, ako ang bida. Akin lang lahat to. Naku, mauubos siyang ibibigay sa inyo ng Pong Jesus Nazareno kapag sinolo mo lang. Sapagkat ang tunay nating panawagan ay maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Katulad ni Ruth, pinagpala siya dahil siya rin naging daan para pagpalain si Naomi, si Boaz, ang lipi ni David at ni Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal natin sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno, turuan tayong maging mapagkumbaba. Hindi laging sarili ang iniisip. Hindi laging panay pakubra. No? Pag panay pakubra ho tayo, kahit marami ang ibigay sa iyo, mauubos din. Pero yung ibinigay sa iyo, ibinabahagi mo, ipinapalaganap mo, lalo tayong magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos.
Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa kung papaano ang ating mahal na pong Jesus Nazareno daluyan ng pagpapala sapagkat ibinigay niya ang lahat-lahat sa atin. Kaya mahal na mahal natin siya, di ba? Kasi niyakap niya ang lahat, maging ang krus, maging ang paghihirap. Hindi niya inisip yung sarili niya, ang inisip niya tayo. Kaya nga malakas ang loob natin magdasal sa Kanya kasi alam natin ang laging nasa isip at puso ni Jesus Nazareno, tayo, hindi sarili niya. Kaya ang tunay din na deboto, hindi sarili niya lagi ang iniisip, kundi katulad ni Jesus Nazareno, puno ng pagpapakumbaba, pagmamahal, paglilingkod, at pagmamalasakit.